Naalala ko ang eksaktong sandali nang magsimulang magbago ang lahat. Bagaman noong panahong iyon ay tila isa lamang itong ordinaryong utos. Nakaupo kami sa isang pribadong silid, ang uri na nakalaan para sa mataong, may impluensya, makakapal na karpet, mga pader na may ginto, ang bahagyang amoy nga ud na nanatili sa hangin. Ang prinsipeng Saudi ay nakaupo sa dulong silid, kalmado, matatag, ngunit taglay ang isang autoridad na nakpatahimik maging sa pinakamagulo sa amin. Isa ako sa 7 napili upang samahan siya sa araw na iyon. Hindi mahalaga ang aking pangalan, ang mahalaga ay tapat ako, lubos na tapat. Naniwala ako sa aming misyon, sa aming layunin, at sa katiyakang tama ang aming gagawin. Naktipon na naman sila. Sabing prinsipe, mahina ngunit matatag ang boses niya. Sa isang simbahan sa labas, sumasamba ng hayagan. Isang lalaki sa tabi ko ang naktaas ngang kilay. Pagkatapos ngang gababala, tumango ng dahan-dahan ang prinsipe. Pagkatapos ngang mababala, nagkaroon ng katahimikan, hindi ang uri na puno, na pahatubili, kundi ang uri na puno, na paksa ngayon. Tahimik at mabigat, na paksa ngayon. Naniniwala sila na may kapangyarihan ang krus na iyon. Sabi nga isa pang lalaki, halos nagpapatawa. Ipakita natin sa kanila na wala iyon kundi kahoy. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi nga, prinsipe hindi kagalakan, kundi mas malamig, mas mapagpasyahan. Iyan mismo ang gagawin natin. Naramdaman ko ang pagtaas ng layunin sa aking dibdib. Sa sandaling iyon, tila simple ipapakita namin ang isang punto. Ilalantad ang pinaniniwalaan naming kasinungalingan, bubuwagin ang isang bagay na pinaglagakan ng pananampalataya ng nga tao. At handa ako. Ang paglalakbay patungo sa simbahan ay tahimik, masyadong tahimik. Naglakbay kami sa 2 sasakyan, nakadamit ng itim hindi para magtago, kundi para magbigay ng presensya. Itim na balabal, itim na takip sa ulo. Hindi kami sumisingit, lumakat kami ng buong tapang. Nang papalapit kami sa gusali, napansin ko ang isang kakaibang bagay. May kumakanta, mahina sa simula, dalang ang hangin. Pagkatapos ay mas malinaw maraming boses na nagsasama-sama sa paraang tila nagkakaisa. Payapa, hindi ako mapakali. Pakinggan mo sila. Bulong ang isa sa mga lalaki, parang wala silang takot. Makakaroon sila, malamig na sagot ng isa pa. Lumabas kami ngang nga sasakyan. Ang simbahan ay simple ngunit marangal. Matataas ang mabintana. Sinasala ng sikat ng araw ang mga salamin na may kulay, na nagbibigay ng makulay na sumasayaw sa mga dingding sa loob. Sa isang sandali, sa aklit lang, nakatubili ako hindi dahil sa takot, kundi dahil sa ibang bakay na hindi ko may paliwanag. Nauna nang lumakat ang prinsipe, at sumunod kami ng walang tanong. Nang pumasok kami, huminto ang lahat. Ang pag-awit ay natigil sa kalagitnaan ng nota. Nilingon kami, nanlaki ang mamata. Ang buong kongregasyon ay nagelo habang naglalakat kami sa gitnang pasilyo. Nararamdaman ko na ang takot nila, ngunit mayroon ding ibang bagay sa kanilang nga mata hindi pa kamuhi, hindi man lang galit, pag-aalala para sa amin. Iyon ang nagpagulo sa akin. Sa harap, nakatayo ang isang matandang pari, nakasuot ng puting balabal. Bahagyang nanginginig ang kanyang makamay, ngunit hindi siya tumakbo, hindi siya sumiga. Pinanut lang niya kaming lumapit. Ang kanyang nga labi ay gumagalaw ng tahimik na parang nagdarasal. Huminto ang prinsipe ilang talampakan mula sa kanya. Dito magtatapos ang lahat ngayon, sabi niya. Walang sumagot. Lalong naging mabigat ang katahimikan. Pagkatapos, lumapit ang isa sa aming mga tauhan. Itinuro ang malaking krusipiho na nakakabit malapit sa altar. Iyan, sabi niya, ang naglilin lang sa inyo. Tiningnan ko ito sa unang pagkakataon ng maayos isang kahoy na krus na may inukit na figura ni Jesus. Lumangunit maingat na pinapanatili. Walang kakaiba tungkol dito, o ganun ang akala ko. Ibaba iyan, utos ng prinsipe. Agad kaming kumilos. 4 sa amin ang lumapit sa altar. Kabilang ako sa kanila. Habang dumadampi ang aking mga kamay sa basang krus, naramdaman ko ang bigat nito matatag, matibay, totu. Itaas, utos ngang isa sa mga lalaki.
Hinila namin sa simula, lumaban ito, nakakabit ng matibay sa lugar. Pagkatapos, sa isang matalim na paggalaw, lumuwag ito. Isang babae sa kongregasyon ang napasinghap ng malakas. Pakiusap bulong niya huwag, hindi ko siya pinansin. Inihilik namin ang krus pasulong. Maingat sa simula, pagkatapos ay may mas matinding puwersa habang bumigay ang istruktura. Dalawa sa mga lalaki ang lumuhod upang suportahan ang bus. Ang isa pa ay pinatigil ang itaas na bahagi. Ibaba iyan, sabi ng isang tao. Sa likuran namin, naririnig ko ang mabulong, magadasal, magasigaw, magapabulong, bahagyang lumapit ang pari. Hindi ninyo naiintindihan ang ginagawa ninyo. Sinagot siyang isa sa aming makatauhan, naintindihan namin ng perpekto. Hinigpitan ko ang aking hawak. Sa sandaling iyon, naaalala ko ang pag-isip, ito na, ipapatunayan namin na walang anuman, dito walang kapangyarihan, walang boses, walang katotohanan kahoy lang. Ibinaling namin ang krus ng mas mababa, at pagkatapos ay nagbago ang lahat. Sa simula, banayat lang isang katahimikan, hindi tahimik, kundi isang bagay na mas malalim pa sa katahimikan, na parang ang hangin mismo ay huminto. Nanigas ang aking mga kamay sa kahoy. Nararamdaman mo ba iyon? Bulong ng isa sa mga lalaki. Bago pa may makasagot, isang boses ang nagsalita malinaw, matatag, hindi malakas, ngunit pinuno nito ang bawat sulok ng simbahan. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Huminto ang aking puso. Nagpatuloy ang boses, walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Nang gilalas kami bawat isa sa amin, lumuwag ang aking hawak ng instinctive. Nahirapan akong huminga, nasa pagitan ng aking dibdib at lalamunan. Iyan, hindi iyon possible. Utal ng isang tao sa likuran ko. Hindi gumalaw ang krus, ngunit ang boses nagmula iyon dito. Alam ko, alam naming lahat, agad na nakagulo. Iwanan ninyo iyan, sigaw ng isa sa mga lalaki. Ang lalaki sa bus ay umurong ng pabalik, halos matumba. Ang isa naman ay binitawan na ng tuluyan. Ang krus ay mapanganib na umikot, ngunit hindi bumaksak. Natumba ako pabalik, biglang nanghina ang aking mabinti. Hindi ito, Totu. Hindi ito, Totu. Sigaw ng isa pa, paulit-ulit na ginagalaw ang kanyang ulo. Ngunit ang takot sa kanyang mamata ang nagbunyag sa kanya. Ang prinsipe ay nanatiling nakatayo ng mas matagal kaysa sa amin. Ang kanyang mukha, na dating kalmado, ngayon ay may taglay na bagay na hindi ko pa nakita kawalan ng katiyakan. Umalis na, utos niya ng matalas, iyon lang ang kinailangan. Tumakbo kami hindi lumakat, hindi umurong, kundi tumakbo kami palabas ng simbahan, papunta sa liwanag ng araw. Sa hindi alam, palayo sa isang bagay na hindi namin may paliwanag. Nang makarating ako sa sasakyan, nanginginig ang aking makamay. Lumingon ako minsan na natiling bukas ang makapintuan ng simbahan. At sa unang pagkakataon sa aking buhay, pinagdudahan ko ang lahat ng aking pinaniniwalaan. Hindi kami nag-usap sa pagbalik. 7 lalaki na dating lumakat, nang may katiyakan ay ngayon nakaupo sa nakakasakal na katahimikan. Parehong nga sasakyan, parehong kalsada, ngunit nagbago ang lahat. Ang kumpiyansa na aming dala patungo sa simbahan ay nakabasag-basag sa sandaling nagsalita ang boses. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay ay patuloy na umalingaw-ngaw sa aking isipan. Sinubukan kong makipag-usap sa sarili ko. Sinubukan kong ipilit ang lohika sa isang bagay na walang kabuluhan. May nagtago siguro ng speaker. Ito ay isang panloloko, isang ilusyon. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, alam ko ang narinig ko at mas masahol pa, alam ko ang naramdaman ko. Ang prinsipe ay nakaupo sa harap na upuan, nakatingin ng diretso, hindi gumagalaw, walang utos, walang galit, walang paliwanag. Iyon lamang ang mas lalo akong hindi mapakali kaysa anupaman. Hindi siya isang taong nananatiling tahimik. Sa wakas, nagsalita ang isa sa mga lalaki sa likuran ko. Mahina ngunit pilit ang boses. Narinig ninyo rin iyon, tama.
walang sumagot agad. Magsalita kayo. Sigaw niya, mas malakas ngayon. Sabihin ninyo sa akin na hindi ako nababalif. Narinig ko, bulong ng isa pa, isang paginto, pagkatapos ay isa pang boses, narinig naming lahat. Bumalik ang kotse sa katahimikan, ngunit hindi na ito pagtanggi. Takot na ito. Nang makarating kami sa compound, nagsisimula na ang paglubog ng araw. Nagniningas ang kalangitan sa kulay kahel, pagkatapos ay unti-unting kumupas sa malalim na asul na parang ang mundo mismo ay ipinikit ang mga mata nito sa nangyari. Lumabas kami isa-isa, karaniwan. Pagkatapos ng isang misyon, mayroong talakayan, pagsusuri, minsan kahit tawanan, ngunit hindi ngayon, walang nagtagal. Walang tiningnan ang isa't isa ng matagal. Para bang takot kaming lahat na kung muli kaming magsalita, sasagot ang boses. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Nakahiga ako sa aking kama, nakatingin sa kisame. Ang aking isip ay binabalikan ang bawat segundo sa loop ng simabahan ang paraan ng pagtingin ng matao sa amin, hindi nang may put, kundi nang may isang bagay na hindi ko pa rin lubos na naintindihan. Pagkatapos, ang sandali nang dumampi ang aking mga kamay sa krus at ang boses hindi agresibo, hindi galit, kundi tiyak lang. Ako ang daan, lumiko ako sa aking tagiliran, mahigpit na ipinikit ang aking mga mata. Kalokohan ito, bulong ko sa sarili ko, pinapapasok mo lang ito sa iyong ulo. Ngunit habang lalo ko itong nilalabanan, lalo itong lumalakas, bandang hating gabi, sa wakas ay nakatulog ako, at doon nagsimula ang lahat. Natakpuan ko ang sarili ko na nakatayo sa parehong simbahan. Ngunit walang laman, walang kongregasyon, walang pari ako lang. Iba ang pakiramdam ang gihanging, mas mabigat, ang gunit kaumado, na paranggang oras mismo ay bumagaw, tuminging ako sa altar. Naroon na naman ang krus, nakatayo ng tuwid, hindi nagalaw, naghihintay. Sumikip ang aking dibdib. Panaginip lang ito, sabi ko ng malakas, sinisikap patatagin ang aking sarili. Ngunit ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa paraang hindi parang panaginip, pakiramdam ay totoo. Humakbang ako pasulong. Pagkatapos ay isa pa, ang bawat hakbang ay tila sinadya, na parang ako ay hinihila, hindi pinipilit, kundi inaanyayahan. Higil, sabi ko sa sarili ko, gising. Ngunit hindi ko magawa. Habang papalapit ako, napansin ko ang isang kakaibang bagay. Ang figura sa krus, mukha itong iba, hindi sa hugis kundi sa presensya. Mayroon na itong lalim. Isang bigat na hindi ko may paliwanag, na parang hindi na lang ito inukit na kahoy. Ang aking puso ay bumubulusok. Pagkatapos, muling dumating ang boses. Ako ang daan, napako ako. Sa pagkakataong ito, hindi lang ito sa paligid ko, pakiramdam ay nasa loob ko ito. Ako ang katotohanan, nang hina ang aking magatuhod. Ako ang buhay. Bumaksak ako sa sahig. Mga luha na hindi ko naintindihan ay nagsimulang dumaloy mula sa aking mga mata. Hindi, bulong ko, hindi ito totoo. Hindi ito totoo. Ngunit nagpatuloy ang boses. Mas mahina na ngayon. Walang makapupunta sa ama kundi sa pamamagitan ko. Sino ka? Sigaw ko. Nabasag ang aking boses habang umalingaw-ngaw ito sa walang lamang simbahan. Sinundan ito ngang katahimikan. Pagkatapos, hindi isang tunog, kundi isang presensya na hindi ko lubos na may paliwanag. Walang figura na lumalapit sa akin, walang nakikitang paggalaw, ngunit pakiramdam ay nakikita ako ng lubos. Bawat pag-isip, bawat intensyon, bawat sandaling aking buhay ay nahubaran. At sa halip na takot lamang, may iba pa paniniwala. Dumating ka upang sirain, sabi ngang boses, hindi nang malakas ngunit malinaw. Ngunit narinig mo, umiling ako ng malakas. Hindi ako dumating para dito. Dumating ako upang patunayan na walang kapangyarihan. Tinapos ngang boses ang aking pahayag. Nahirapan akong huminga. Oh, sabi ko, halos nagtatanggol. Oh, isang pahinto. At ano ang iyong natakpuan? Hindi ako makasagot dahil sa unang pagkakataon, wala akong sagot. Nagising ako ng bigla.
Humihingal. Pawis ang aking mga damit. Ang aking puso ay bumubulusok na parang tumakbo ako ng milya-milya. Madilim ang silid, ngunit gising na gising ako, masyadong gising. Umupo ako, sinisikap huminga. Panaginip lang iyon, bulong ko, ngunit kahit sinabi ko iyon, alam kong hindi lang ito panaginip. Ang tawag sa panalangin ay umaling-aungaw sa malayo. Umaling-aungaw sa maagang umaga, isang tunog na narinig ko sa buong buhay ko. Isang tunog na dati ay nagpapatatak sa akin. Ngunit ngayon ay iba. Ang pakiramdam hindi mali, kundi malayo lang. Kinabukasan ng umaga, tinawag kaming lahat ang parehong 7 lalaki. Muli kaming naktipon sa silid ng prinsipe. Ngunit sa pagkakataong ito, nagbago ang kapaligiran. Walang kumpiyansa, walang katiyakan. Puro tanong lang na walang gustong magtanong. Pumasok ang prinsipe. Agad kaming tumayo. Tiningnan niya kaming isa-isa. Pinag-aaralan. Tinatasa. Pagkatapos ay nagsalita siya. Ang nangyari kahapon. Nagsimula siya ng dahan-dahan. Ay hindi dapat lumabas sa silid na ito. Tumango kami, ngunit alam kong hindi niya lubos na pinaniniwalaan ang sarili niyang masalita. Sabihin ninyo sa akin ng eksakto kung ano ang narinig ninyo, sabi niya. Walang gumalaw sa simula. Pagkatapos ay isa-isa kaming nagsalita. Bawat salaysay ay magkapareho. Bawat detalye ay pareho, ang boses, ang mga salita, ang pakiramdam. Nang ako na ang magsalita, nagatubili ang aking boses hindi dahil hindi ko naalala, kundi dahil masyado kong naalala. Narinig ko, sabi ko ng tahimik, sa loob at labas. Bahagyang naningkit ang mga matang prinsipe. Anong ibig mong sabihin? Lumunok ako. Ang ibig kong sabihin, hindi lang ito tunong ng boses sa silid, isang pahinto. Pakiramdam ay nakikipag-usap ito sa akin. Katahimikan ang pumuno sa silid muli, mabigat, hindi maiwasan. Pagkatapos, nagsalita ang isa sa mga lalaki, halos galit na, panloloko ito. Kailangan itong maging panloloko. O, mabilis na sumang-ayon ang isa pa, isang uring trik. Kailangan lang nating ilantad ito ng maayos. Hindi agad sumagot ang prinsipe. Dahan-dahan siyang lumakat patungo sa bintana. Ang kanyang nga kamay ay nasa likuran ng kanyang likod. Nag-isip. Pagkatapos, nang hindi lumilingon, sinabi niya, kung gayon, babalik tayo. Lahat ay tumingin sa kanya. Nalumo ang aking puso. Sa pagkakataong ito, nagpatuloy siya. Hindi lang natin ito aalisin. Lumingon siya upang harapin kami. Ang kanyang ekspresyon ay hindi na walang katiyakan, ito ay determinado. Sinisira natin ito ng tuluyan. Isang ginaw ang bumaba sa aking gulugod. Dahil sa pagkakataong ito, hindi na ito pakiramdam ng isang misyon. Pakiramdam ay isa itong paghaharap at sa kaibuturan ng aking puso, hindi ako sigurado kung handa kami sa susunod na mangyayari. Walang sinuman ang umangal sa prinsipe, hindi nang hayagan, ngunit may nagbago sa loob naming lahat. Ang tapang na dating taglay namin ay ngayon ay may mga bitak manipis sa simula, ngunit lumalawak pa rin. Ang katapatan ay may paraan ng pagpapatahimik ng pagdududa, at ang takot sa autoridad ay madalas na mas malakas kaysa sa takot sa hindi alam. Kaya, naghanda kaming bumalik. Sa pagkakataong ito, walang usapan sa paglalakbay. Puro tensyon lang. Maging ang hangin sa loob ng sasakyan ay tila mas mabigat kaysa dati. Ang isa sa mga lalaki ay patuloy na nakpapalong ang kanyang madaliri sa kanyang binti nang hindi makontrol. Ang isa naman ay bumulong sa ilalim ng kanyang hininga, bagaman hindi ko maintindihan ang mga salita. Para sa akin, nilalabanan ko ang isang bagay na hindi ko gustong pangalanan. Dahil kung pangalanan ko iyon, magiging totoo iyon. At hindi ako handa para doon. Nang muling makita ang simbahan, sumikip ang aking dibdib. Pareho ang itsura nito, payapa, tahimik pa rin, walang senyales na may kakaibang nangyari doon noong nakaraang araw. Walang tao sa labas, walang guardia, walang pagtatangkang protektahan ang aming pinagbantaan. Sila ay napakatapang, bulong ng isa sa mga lalaki, o napakabobo. Hindi ako sumagot. Dahil sa kaibuturan ng aking puso, hindi na ako sigurado kung alin doon. Lumabas kami. Sa pagkakataong ito,
Mas mabagal ang aming nga galaw, mas maingat. Nauna na namang lumakad ang prinsipe, ngunit maging ang kanyang mahakbang ay kulang sa dating katiyakan. Nang papalapit kami sa mga pintuan, napansin ko ang isang kakaibang bagay bukas ang mga ito, malawak na bukas, na parang kami ay inaasahan. Pumasok kami. Hindi walang laman ang simbahan sa pagkakataong ito, ngunit mas tahimik ito kaysa dati. Mas kaunti ang matao, isang maliit na grupo lang ang nakakalat sa mga bangko. Ang ilan ay lumingon upang tingnan kami, ngunit iba na ang kanilang mga reaksyon, walang takot, walang biglang pahingal, kundi kamalayan na parang alam na nila kung bakit kami dumating. Sa harap ay nakatayo ang parehong pari. Mas matatag ang kanyang tindig sa pagkakataong ito, hindi dahil hindi siya natatakot, kundi dahil naharap na niya ang takot na iyon. Bumalik kayo, sabi niya ng kalmado. Lumapit ang prinsipe, tapusin ang sinimulan namin. Matagal siyang tiningnan ng pari. Pagkatapos ay sinabi niya ang isang bagay na mas nagpagulo sa akin kaysa sa anumang banta na maaring nangyari. Hindi iyon ang iniisip ninyo. Ang isa sa malalaki ay nagtaas ng kilay. Narinig na namin ang sapat kahapon. Hindi. Malumanay na sagot ng pari. Narinig ninyo ang nararapat ninyong marinig. Ang pahayag na iyon ay nanatili sa hangin, hindi comfortable, hindi nasagot. Matalas na gumalaw ang prinsipe. Gawin ninyo. Lumakad kami muli patungo sa krus. Ngunit sa pagkakataong ito, walang nagmamadali. Ang bawat hakbang ay tila mas mabigat kaysa sa huli. Nang umabot ako upang hawakan ito, nag-atubili ang aking kamay sa ere. Naalala ko ang panaginip, ang boses, ang tanong, at ano ang iyong natagpuan. Kinuyom ko ang aking panga at pinilit kong igalaw ang aking kamay. Dumampi ang aking magadaliri sa kahoy, malamig, matatak, normal. Kita ninyo, mabilis na sabingang isa sa malalaki, halos nakahingang maluwag, wala, gusto ko siyang paniwalaan, talagang gusto ko. Ibaba iyan, utos ang isa pa, nagposisyon kami muli, tulad ng dati, dalawa sa base, isa sa bawat gilid, isa sa itaas. Natakpuan ko ang aking sarili sa eksaktong lugar kung saan ako naroon sa unang pagkakataon, at kinasusuklaman ko ang kung gaano ito pamilyar. Sabilang ko, sabing isang tao. Isa, humigpit ang aking hawak. Dalawa, nagsimulang bumilis ang tibok ng aking puso. Tatlo, hinila namin. Bahagyang gumalaw ang krus, ngunit pagkatapos ay may nangyaring hindi inaasahan. Hindi ito lumaban tulad dati. Madali itong gumalaw, masyadong madali, halos parang pinapayagan ito. Isang kakaibang pakabagabag ang sumiksik sa akin. Ituloy, hiyawng lalaki sa bas. Inihilik namin ito pasulong, mas pasulong, hanggang sa may tunok, hindi boses, hindi pa, isang malalim, mahina na panginginig. Hindi ito malakas, ngunit ito ay makapangyarihan na parang may nagre-resonante sa ilalim ng ibabaw. Naririnig mo ba iyon? Bulong ng isang tao. O, sagot ng isa pa, nanginginig ang boses, lumakas ang panginginig. Naramdaman ko ito sa aking makamay, sa kahoy, sa aking dibdib. Tigil, sabi ko ng bigla, ngunit walang nakinig. Baliin iyan, sigaw ng isa sa mga lalaki. Nakatayo ang prinsipe, nakatingin, ang kanyang nga mata ay nakapako sa krus. Gawin ninyo, sabi niya. Itinaas ng isa sa mga lalaki ang isang mabigat na metal na bara. Nagatubili lang siyang isang segundo. Pagkatapos ay pinalo ang krus. Sa sandaling dumampi ang metal, nagbago ang lahat. Isang puwersa, hindi nakikita ngunit hindi matatawaran. Ang sumabok palabas, hindi tulad ng pagsabok, kundi tulad ng isang alon. Agad kaming napatumba. Tumama ako sa lupa ng malakas, nawalan ng hangin. Tumunog ang bara sa sahig, may sumigaw. At pagkatapos, muling dumating ang boses. Mas malakas ngayon, hindi lang pinupuno ang silid, kundi yayanigin ito. Ako ang daan, ang ngadingding ay tila nanginginig. Ang katotohanan, ang salamin na may kulay ay umalingaw-ngaw. At ang buhay, tinakpan ko ang aking matainga, ngunit hindi ito nakatulong dahil ang tunok ay hindi lang sa labas, na sa loob ko ito.
walang makapupunta sa Ama. Nahirapan akong huminga, kundi sa pamamagitan ko. Nakagulo ang lahat. Ang isa sa malalaki ay gumagapang pabalik, nanginginig ng hindi makontrol. Ang isa naman ay sumisigawang mga panalangin. Nabasag ang kanyang boses sa takot. May sumubok tumayo, ngunit muling bumaksak. Hindi ito posible. Sigang isa, hindi ito possible. Ngunit nangyayari ito sa harap namin muli. Tanging sa pagkakataong ito, walang natitirang pagdududa. Tumingin ako sa prinsipe. Nakatayo pa rin siya, ngunit halos hindi. Nawala ang kanyang pagiging kalmado. Sa halip ay mayroong isang bagay na raw, isang bagay na tao takot. Pagkatapos ay may nangyari pang mas nakakagulat. Ang krus gumalaw ito. Hindi bumabaksak, hindi nababali, kundi nakatayo ng tuwid sa sarili nitong paraan. Walang suporta, walang kamay, walang istruktura na humahawak dito, nakatayo lang. Isang singhap ang kumalat sa buong silid. Maging ang maliit na kongregasyon ay lumuhod. Ipinikit ng pari ang kanyang mga mata, umagos ang mga luha sa kanyang mukha. Naramdaman ko ang isang bagay sa loob ko na nabasag, hindi pisikal, kundi mas malalim pa doon. Lahat ng katiyakan na aking pinagbasehan ng aking buhay, lahat ng kumpiyansa, lahat ng paniniwala na naunawaan ko ang katotohanan ay gumuho sa sandaling iyon. Totoo ito, bulong ko. Hindi ko intensyon na sabihin ito ng malakas, ngunit nagawa ko. At nang masabi na, hindi ko na ito may babalik. Matalas na lumingon ang prinsipe. Sapat na, sigaw niya. Bagaman kulang ang kanyang boses sa dati nitong lakas, aalis na tayo. Walang umangal, walang nag-atubili. Nagmadali kaming tumayo at muling tumakbo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang takot ang humahabol sa amin katotohanan iyon. Nang makarating ako sa pintuan, huminto akong isang split second. Hindi ko alam kung bakit. Siguro kailangan kong maging sigurado. Siguro kailangan ko itong makita minsan pa. Lumingon ako. Ang krus ay nakatayo pa rin tahimik. Hindi nagagalaw, hindi nababasag. At sa sandaling iyon, napagtanto ko ang isang nakakatakot na bagay. Hindi kami pumunta doon upang sirain ito. Pumunta kami doon upang harapin ito. Hindi kami lumayo ng ganoon kalayo sa pagkakataong ito. Ang aming mga katawan ay tumakas sa simbahan, ngunit anuman ang nangyari sa loob nito ay sumunod sa amin. Makikita mo iyon sa bawat mukha, sa paraan na walang sinuman ang tumitingin sa isa't isa ng matagal, sa katahimikan na ngayon ay mas mabigat kaysa sa takot dahil ang takot ay lumilipas. Ngunit, ito ay nanatili. Pabalik sa compound, may nangyaring kakaiba. Pinawi kami ng prinsipe. Walang debrief, walang estratehiya, walang galit. Isang pangungusap lang, iwanan ninyo ako. Iyon lamang ang nagpagulo sa lahat. Ang isang lalaking tulad niya ay hindi umurong. Hinarap niya, inutusan niya, kinontrol niya. Ngunit ngayon ay umurong siya, at iyon ay nangangahulugan ng isang bagay na hindi namin gustong aminin. Apektado rin siya. Ang natitira sa amin ay naktipon sa isang mas maliit na silid. Ang parehong 7 lalaki, ngunit hindi na kami ang dati. Ano ang nakita natin? Tanong ng isa sa kanila, halos pabulong ang boses niya. Walang sumagot, dahil walang sagot na pakiramdam ay ligtas. Nakatayo iyon, sabing isa pa, dahan-dahang umiling. Walang humahawak dito, wala. At ang boses, dakdak ng isang tao. Tigil, matalas na sabi nga isa sa mga lalaki. Tigil na sa pagsasabi niyan. Bakit? Tanong ko ng tahimik. Lumingon siya sa akin. Matatalim ang kanyang nga mata. Nagtatanggol. Dahil habang pinag-usapan natin ito, lalo itong nagiging totoo. Pinanindigan ko ang kanyang tingin. Ito ay totoo. Iyon ang unang pagkakataon na sinabi iyon, sinuman ng malinaw. Walang paliwanag, walang dahilan, puro katotohanan lang. At tumama ito sa silid na parang bigat. Nagkaroon ako ng panaginip. Nagpatuloy ako bago ko pa mapigilan ang aking sarili. 6 na pares ng mata ang bumaling sa akin. Nagatubili ako, pagkatapos ay sinabi ko sa kanila,
Ang lahat ang walang lamang simbahan, ang krus, ang boses na nagsasalita hindi lang sa paligid ko kundi sa akin, ang tanong at ano ang iyong natakpuan. Nang matapos ako, iba ang katahimikan na sumunod hindi pagdududa, kundi pagkilala. Ikaw din, sabi ngang isa sa kanila ng tahimik. Tiningnan ko siya, mayroon ka. Tumango siya ng dahan-dahan. Hindi pareho, ngunit magkatulad. Nakatayo ako ng malayo at narinig ko itong tinatawag ang pangalan ko. Nagsalita ang isa pa, hindi ako nakatulog, ngunit patuloy kong naririnig iyon kahit gising. Isang ikatlong lalaki ang sumandal, maputla ang mukha niya. Sinabi sa akin ang parehong nga salita ng paulit-ulit. Nagbago ang pakiramdam sa silid, ang akala namin ay iisa lang, ay hindi. Hindi ito makatuwiran. Iginiit ng isa sa kanila, hawak ang kanyang ulo. Paano kaming lahat dahil hindi ito nanggagaling sa atin, sabi ko. Tumingala siya ng matalas. Kung gayon, saan ito nanggagaling? Tanong niya. Walang sumagot, ngunit alam naming lahat, iyon ang sandali ng may nabasag sa loob ko, nang lubusan hindi nabali, hindi nasira, kundi nabuksan na parang isang pinto na pinananatili kong nakakandado sa buong buhay ko, ay biglang napilitang bumukas ng malawak at hindi ko na kayang makunwari na walang anuman sa likod nito. Nang gabing iyon, dumating ang balita gustong makita. Kami muling ang prinsipe, kaming lahat agad. Nang pumasok kami sa kanyang silid, iba ang pakiramdam ng kapaligiran kaysa sa anumang oras bago, hindi tensyonado, hindi autoritatibo, kundi mabigat, personal. Nakatayo ang prinsipe malapit sa bintana, tulad ng dati. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi matatag ang kanyang tindig. Ito ay may pasanin. Dahan-dahan siyang lumingon habang papalapit kami. At sa unang pagkakataon, mula nang makilala ko siya, mukha siyang isang lalaking naghahanap ng isang bagay. Isara ang pinto, sabi niya. Ginawa namin. Pinag-aralan niya kaming isa-isa ng maingat. Pagkatapos ay nagsalita siya. Sabihin ninyo sa akin ang katotohanan. Walang matitulo, walang mautos. Iyon lang. Mayroon ba sa inyo? Huminto siya. Maingat na pinipili ang kanyang masalita na nakaranas ng isang bagay pagkatapos naming umalis. Walang nakmadali sumahot. Pagkatapos ay lumapit ako. Matatak ang aking boses. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang katatagan na iyon, ngunit naroon ito. Naranasan ko, tumango siya ng bahagya. Ano? Sinabi ko sa kanya muli ang panaginip, ang boses, ang tanong. Nang matapos ako, hindi siya agad nag-react. Sa halip, tiningnan niya ang iba isa-isa at nagsalita sila. Bawat kwento ay makakaiba sa detalye, ngunit makapareho sa esensya. Ang boses, ang presensya, ang hindi matatawarang pakiramdam na may isang bagay o isang tao na umaabot ng lampas sa aming naiintindihan. Nang matapos ang huling lalaki, muling bumalik ang katahimikan sa silid. Lahat ngang mata ay nakatingin sa prinsipe, naghihintay. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos ay sinabi niya ang isang bagay na hindi namin inaasahan. Nakita ko siya. Kumabok ang aking puso. Anong ibig mong sabihin? Tanong isang tao. Bumaba ang boses ng prinsipe, hindi sa kahinaan, kundi sa grabidad. Hindi ko nakita ang krus, sabi niya. Hindi sa aking pagtulok, hindi sa aking mainiisip. Huminto siya. Nakita ko ang isang lalaki, walang gumalaw. Nakatayo siya sa harapan ko. Nakpatuloy ang prinsipe, hindi nang may galit, hindi nang may pahuhusga. Bahagyang gumala ang kanyang mamata na parang binabalikan ang sandali, kundi nang may autoridad. Isang ginaw ang bumaba sa aking gulugot. Tiningnan niya ako, sabi ng prinsipe. Humikpit ang kanyang boses at sinabi niya ang parehong nga salita. Nahirapan akong huminga. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Lumiliit ang pakiramdam sa silid na parang ang madingding mismo ay nakikinig. Walang makapupunta sa ama kundi sa pamamagitan ko. Katahimikan kumpleto, hindi maiwasan. At pagkatapos, nagtanong ako bago ko pa mapigilan ang aking sarili. Tiningnan akong prinsipe at sa unang pagkakataon,
Walang ranggo sa pagitan namin. Dalawang lalaki lang na nakatayo sa parehong tanong. May tinanong siya sa akin, sabi ng prinsipe. Sumikip ang aking dibdib. Ano? Ang boses ng prinsipe ay bumaba sa halos isang bulong. Sisirain mo pa rin ba ang hindi mo naiintindihan? Walang naksalita dahil wala nang natitirang sasabihin. Lahat ng pinaniniwalaan namin tungkol sa kapangyarihan, tungkol sa kontrol, tungkol sa katotohanan ay ngayon ay nakatayo sa harapan namin, hindi nagalaw, hindi nabali, hindi nasagot. Bahagyang tumuwit ang prinsipe, hindi lubos na naibalik, ngunit nagbago. Hindi na tayo babalik doon tulad ng dati, sabi niya. Kumunot ang no ng isa sa mga lalaki. Kung gayon, ano ang gagawin natin? Nagatubili ang prinsipe. Pagkatapos ay sumagot. Alamin natin kung sino ito. Hindi ano, kundi sino. At sa isang pagbabago nga salita, nagbago ang lahat. Dahil hindi na ito tungkol sa pagsirangang isang simbolo. Tungkol na ito sa paghaharap sa isang tao at sa kaibuturan ng aking puso. Alam kong ang susunod na hakbang na ito ay mas malaki ang gastos sa amin kaysa sa takot. Hinihingi nito ang katotohanan. Walang natulog ng gabing iyon, hindi ang prinsipe, hindi ako, hindi ang sinuman sa mga lalaking naglakad sa simbahang iyon nang may katiyakan at lumabas ng gumuho. Dahil kapag nagsimulang tumindi ang katotohanan sa iyo, nagiging mahirap ang pagtulog. Kinabukasan, may nagbago hindi sa paligid namin, kundi sa loob namin. Nagtipon kami muli, ngunit sa pagkakataong ito, walang naghintay ng mga utos, walang nagpapakitang gilas, walang nagunwari. Tahimik na pumasok ang prinsipe nang walang abiso. Taglay pa rin ngang kanyang presensya ang bigat, ngunit iba na ito ngayon, mas kaunting puwersa, mas maraming grabidad. Babalik tayo, sabi niya. Tumindi ang atensyon sa silid, ngunit hindi na ito katulad ng dati. Hindi ito takot sa paghaharap. Takot ito sa paghahayag. Hindi para sirain, dagdag niya, kundi para maintindihan. Ang isang pangungusap na iyon ay nagpatatag ng isang bagay sa loob ko. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ito, hindi kami pupunta bilang mga lalaking sumusubok patunayan ang isang bagay. Pupunta kami bilang malalaking nakakita ng isang bagay na hindi nila may paliwanag. Iba ang pakiramdam ng paglalakbay, walang katahimikan na puno ng takot. Walang magugulong galaw, puro tahimik na pag-asa lang na parang lumalakad kami patungo sa isang sagot na pareho naming gusto at kinatatakutan. Nang muling makita ang simbahan, muling nagsimulang bumilis ang tibok nga aking puso, ngunit hindi sa takot kundi sa kamalayan. Lumabas kami, lumakat pasulong, at muli bukas ang nga pintuan. Sa loob, nakatayo ang parehong pari, naghihintay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nagulat, hindi siya natatakot. Tumango lang siya na parang inaasahan na niya kami sa simula pa. Bumalik kayo, sabi niya. Lumapit ang prinsipe, ngunit walang utos sa kanyang boses ngayon, walang talim, puro katapatan lang. Oh, sabi niya, ginawa namin isang paghinto. Kailangan namin nga mga sagot. Maingat siyang pinag-aralan ngang pari. Pagkatapos ay marahan siyang iginiya patungo sa harapan. Kung gayon, halikayo. Naglakad kami sa pasilyo, hindi bilang nanghihimasok, hindi bilang tagapagpatupad, kundi bilang lalaking pumapasok sa isang bagay na hindi pa namin naiintindihan. Ang krus ay nakatayo sa eksaktong lugar kung saan ito naroon tuwid. Tahimik pa rin, hindi nagagalaw. Naramdaman ko ito muli, ang presensya na iyon. Hindi nakakagulat, hindi mapilit, ngunit hindi matatawaran. Huminto ang prinsipe, ilang talampakan ang layo mula dito. Sa isang sandali, walang nagsalita. Pagkatapos ay tinanong niya ang tanong na nabuo sa loob naming lahat. Sino ito? Hindi agad sumagot ang pari. Sa halip, tiningnan niya kaming isa-isa. Pagkatapos ay tahimik niyang sinabi, narinig na ninyo siya, katahimikan. Hindi siya ang kahoy. Nagpatuloy ang pari, iginigiya ang krus, at hindi siya nakakulong sa lugar na ito.
Napako ang kanyang nga mata sa prinsipe, siya si Jesus. Ang pangalan ay mabigat na nanahan sa silid hindi pamilyar, ngunit hindi na malayo. Siya ang nagsalita, sabi ng pari, ang nagpakita sa inyo. Naramdaman ko ang pagikpit ng aking dibdib dahil sa kaibuturan ng aking puso. Alam kong totoo iyon. Ngunit bakit kami? Biglang tanong ng isa sa mga lalaki. Dumating kami upang sirain ang lugar na ito. Lumambot ang ekspresyon ng pari. Oh, sabi niya, ginawa ninyo, isang paginto, at gayunpaman kayo ang pinili niyang kausapin. Hindi iyon makatuwiran, hindi dapat makatuwiran, ngunit sa paanuman, nangyari iyon. Lumapit ang prinsipe sa krus, dahan-dahan, maingat, na parang lumalapit sa isang bagay na sagrado. Nakita ko siya, sabi niya ng tahimik, tumango ang pari. Oh, may tinanong siya sa akin. Alam ko, sagot ng pari. Lumingon sandali ang prinsipe sa amin. Pagkatapos ay muling bumaling sa krus. Sa unang pagkakataon, yumukot siya hindi lubusang bumaba sa lupa, hindi pa, ngunit sapat para mapansin ng bawat isa sa amin. Inilaan ko ang aking buhay sa paniniwalang naunawaan ko ang katotohanan. Sabi niya, matatag ngunit mabigat ang kanyang boses, at ngayon ay nakatayo ako sa harapan ng isang bagay na hindi ko kayang tanggihan. Kumabog ang aking puso dahil pareho ang aking naramdaman. Ang susunod na mga salitang prinsipe ang nakpabago sa lahat. Kung ikaw ang sinasabi mong ikaw, nagatubili siyang isang sandali. Kung gayon, ipakita mo sa akin ang hindi ko alam. Katahimikan ang pumuno sa simbahan. Pagkatapos ay muling dumating hindi bilang kulog, hindi bilang puwersa, kundi bilang kalinawan. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Sa pagkakataong ito, walang tumakbo. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Umagos ang maluha sa aking mga mata hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang bagay na hindi ko pa naranasan noon, pakaunawa. Hindi kumpleto, hindi perpekto, ngunit sapat. Bumagsak ako sa aking makatuhod. Hindi ko ito pinag-isipan, hindi ko ito pinlano, ginawa ko lang. Isa-isa, sumunod ang iba maging ang lalaking pinakanagtatwa dito, maging ang sumubok na patahimikin kami. At sa wakas, ang prinsipe ganap siyang lumuhod, nakayuko ang ulo. Walang pakmamatas, walang paktutol. Sa sandaling iyon, hindi na kami mga lalaking may ranggo o kapangyarihan o katiyakan. Kami ay simpleng mga lalaki na nakatakpo ng katotohanan at hindi na kayang labanan ito. Hindi ko naiintindihan ang lahat, bulong ko, nanginginig ang boses ko, ngunit alam ko ang narinig ko. Tiningnan ko ang krus hindi bilang isang bagay, kundi bilang isang tandang isang bagay na mas dakila, at hindi ko ito kayang tanggihan. Lumapit ang pari hindi sa itaas namin, hindi nakutos, kundi naroroon lang. Ang katotohanan ay hindi isang bagay na sinasakop mo, sabi niya ng malumanay. Ito ay isang bagay na tinatanggap mo. Ang mga salitang iyon ay nanahan ng malalim sa loob ko. Nang araw na iyon, hindi na kami umalis sa simbahan na pareho. Hindi kami tumakbo, hindi kami umangal, hindi namin sinubukang sirain ang anuman. Dahan-dahan kaming lumabas, tahimik, nagbago hindi nang may lahat ng sagot, kundi nang may isang hindi matatawarang realidad. Ang sinubukan naming sirain ay siya namang sumira sa amin. At sa pagkasira, natakpuan namin ang isang bagay na hindi namin inaasahan, katotohanan.